Aalis ka ba? Hindi, maya-maya pa. Ay, alam mo, lasing na lasing siya kagabi pag uwi. Kaya tulog na tulog siya ngayon. Ay, nako. Alam naman natin na walang pag-asa kay Beto. Ay, oo nga pala. Nakita mo ba si tita na lumabas, Lucy? Hindi pa. Maaga pa kasi. Rosalinda, sabihin mo yung totoo. Anong tingin mo kay tita? Yung totoo? Hindi ko alam eh. Parang kakaiba siya. Kasi hindi siya masyadong nagsasalita. Isipin mo na lang. Siguro nasasabik lang siyang makita tayo. Tama ka. Siguro sobrang bata pa natin nung nakita niya tayo, hindi ba? Kung sa bagay. Teka, bigyan kaya natin siya ng kape at ng tinapay. Baka magising naman siya. Hindi yun, kasi sa tingin ko gising na siya kanina pa. Tara na, dalahan na natin siya. Eto nang gamitin mo, platito. Magandang umaga, tita. Magandang umaga. Mabuti po gising na kayo. Dinalhan namin kayo ng mainit na kape at ng tinapay. Ay, tuloy kayo. Pumasok muna kayo. Salamat po. Nakatulog po ba kayo na maayos? Oo, salamat. Pagod kasi ako eh. Sige na po, tita. Kumain na po kayo. Dito na po ba talaga kayo titira? Hindi ko pa alam. Baka ganun na nga. Maging komportable po sana kayo. Oo nga pala, tita. Ano nga po ang pangalan nyo? Pag nakakwento kayo sa amin ni Mama, hindi niya sinasabi ang pangalan nyo. O baka hindi ko lang maalala. Ako rin po. Ang alam lang po namin kayo ang tita namin na nasa abroad, pero... ano nga po ang pangalan nyo? Ang pangalan ko, Martha. Magandang umaga. Gusto kong makausap ang direktor. Siya si Senyora Linares. Sana nga mahanap mo siya, Senyora. Sana nga mahanap ko, Berta. Hello? Heto na ba yung direktor? Oo, ako nga. Anong maitutulong ko? Maaari bang tulungan mo akong hanapin si Soledad Romero? Natutulog pa po si Beto pero makikilala niyo siya mamaya. At saka si Fedra, ang panganay, nasan siya? Umalis pa si Ate Fedra kahapon. Kasi sekretarya siya at kailangan kasama siya palagi ng boss niya. Business trip daw po yun. Gusto ko rin siyang makilala. Sabi ni Dolores, sinabi niya sa akin sa mga sulat niya, sobrang ganda raw ni Fedra. Totoo po na sobrang ganda talaga niya, Tita Marta. Hindi dahil sa kapatid ko siya ha, pero marami talaga nagkakagusto sa kanya. Ay, pero maganda ka rin, Rosalinda. Ay, nambola ka pa. Oo naman. Totoo naman. Maganda kayo. Ay, salamat po, Tita Marta. Kaso may problema kay Ate Fedra. Ang hilig niyang humanap na mayaman para mapangasawa. Kahit maganda pa siya, hindi pa rin siya makahanap. Pero itong si Rosalinda, kahit hindi yun ang hanap, sa kanya pa rin napunta ang mayaman. May boyfriend ka na, Rosalinda? Opo. Sino siya? Kaibigan ko si Soledad. At ngayon na nakalaya na siya, gusto ko siyang makita. Pasensya na, pero hindi ko talaga alam kung saan nagpunta si Soledad Romero. Bakit naman hindi mo malalaman? Senyora, pag nakalaya sa amin ang preso, may karapatan sila na hindi sabihin kung nasan sila. Hindi ako naniniwala. Wala akong magagawa, pasensya na. Okay, salamat na lang sa impormasyon. Hindi raw niya alam o ayaw niyang sabihin sa akin. Baka hindi niya talaga alam. Hindi ko matanggap sa sarili ko na nakalaya na siya, tinakbuhan ang kasalanan niya. Sigurado ako na mahahanap mo siya, Senyora Valeria. Gustong-gusto rin po siyang mahanap ni Fernando Jose, di ba? Oo. Oo, tama ka. Pero hati na ngayon. Hati ang atensyon niya at saka hindi niya na ito masyadong iisipin pa. Iba na ang iniisip niya ngayon. Dahil ba ito sa girlfriend niya? Oo, dahil sa girlfriend niya. Ay nako, wag niyo nang masyadong isipin. Birthday niya na bukas, di ba? Magse-celebrate ba kayo? Hindi ko alam. Ang pinakamagandang regalo na matatanggap ko ay kung mahahanap ko ang mamamatay tao na yon. Ay, kasi
Sobrang mabait po siya. Ayos lang sa kanya kahit mahirap ako. At saka masaya siyang kasama. Makikilala niyo rin siya, Tita Marta. Binisita ka niya? Opo, pumayag naman po si Papa eh. Paano mo siya nakilala? Ay, nakakatawa, Tita. Sa restaurant kami nagkita. Ay, araw-araw kasi ako naghahatid ng bulaklak. Nandun po siya. Ang kala ko nga po, nagtatrabaho siya ron kasi tumutugtog siya ng piano. Pero nung sinama niya ako sa bahay nila, nagulat na lang ako sa nakita ko. Sabi ni Rosalinda nakatira daw siya sa isang napakalaking bahay na may hardin at maraming katulong. Ay, kaso yung mama niya, mukha pong mata pobre eh. Masaya naman siya sa'yo, Rosalinda. Medyo masungit po siya dahil siguro sobrang yaman nila pero matatanggap niya rin po ako. Si Lucy nga po nagtatahi ng mga damit na sinusuot ko pag lumalabas kami tsaka pag pumunta ulit ako sa kanila. At saka, mahal ka naman niya, Rosalinda. Oo naman po, Tita Marta. Mahal na mahal niya po ako. Tsaka sobrang mahal na mahal ko rin siya, Tita. Ay, kailangan ko na pong pumunta sa trabaho. Baka pagalitan na naman po ako. Mamayang tanghali na lang po. Alis na ako. Aalis na rin po ako. Kailangan ko pa po magbenta ng tinapay sa labas at papasok sa school. Bye-bye po. Nasaan si Beto? Sinabihan ko siyang doon sa kwarto ko matulog. Saan ka ba nagpunta? Lumabas po kami ni Lucy para magbigay ng kape at saka tinapay kay Tita Marta. Kinilala lang namin si Tita at saka nakipagkwentuhan na rin kami sa kanya ng konti. Marta? Opo, Papa. Yun ang pangalan niya, hindi ba? Nakalimutan niyo po ba? Hindi. Si Marta. Kakausapin ko lang siya. Sige po. Tama na, Lucy. Ayusin na natin yung kumot. Ano ba yan? Ang may alam. Oo, Baho eh. naman. Napakalambing ng mga anak mo, Javier. Mga anak ko. Malambing sila tsaka mabait. Maganda ang pagtrato nila sa akin na parang kilala na nila ako buong buhay nila. Bakit iniba mo ang pangalan mo, Soledad? Idagdag mo si Fuentes de Leon. Pati na rin ang mga Iturbide. Kasama si Pamela, syempre. Pati na rin si Enriqueta Navarrete. Nakalimutan ko siyang imbitahan noong nakaraan. Kaya buong taon na tuloy akong hindi kinausap. Hello, Mama. Alam niyo na ba kung saan pumunta? Nakausap ko kanina yung direktor pero ang sabi niya wala siyang alam kung nasaan. May idadagdag pa ba ako, senyora? Wala na, Berta. Ayos na yan. Ayoko rin na masyadong maraming bisita. Inilit ako ni Berta na magkaroon ng party bukas para sa kaarawan ko. At gumawa ako ng listahan ng mga pupunta bukas ng umaga. Totoo ba? Pakiusap, Berta. Isama mo dyan sa listahan ang girlfriend ko, si Rosalinda Perez.